Good day everyone, I am Norbaya M. Apit. So today I will be discuss the primary source of Pigafetta testimony on the route of Magellan expedition. Pinag-aaralan sa kasong ito ang lugar kung saan ginanap ang unang misa Katoliko sa Pilipinas. Hindi dahil sa kalagahan nito, kung hindi para ipakita paano binibigyan kahulugan ang kasaysayan. Bagamat matagal nang pinaniniwalaan na sa batuan ito nangyari. Base sa simpleng pagbasa ng mga lumang tala, may mas malalim na pagtingin ang mga eksperto ngayon. Dalawang pangunahing pinagkukunan ng impormasyon ang ginagamit. Ang log ni Francisco Albo at ang kwento ni Antonio Pigafetta na parehong nakasaksi sa pangyayari. Ginagamit ang mga ito para suriin muli kung tama ba na sa batuan nga ba nangyari ang unang misa. Ayon sa tala ni Pigafetta, ganito nagsimula ang pagdating ng expedition ni Magellan sa Pilipinas. Marcho 16, 1521, nakita nila ang isang mataas na lupa na tinatawag na Zamal na mga 300 legwa, pakanluran ng mga isla ng Ladrones. Marcho 17, 1521, lumapag sila sa isang walang taong isla sa kanan na tinatawag na starboard papuntang timog kanluran ng Zamal. Nagtayo sila ng mga tolda para sa may mga sakit at kumatay ng isang hinahing baboy. Marcho 17, 1521, tuloy pinangalanan ni Magellan ang kapuluan na isla ng San Lorenzo. Marso 18, nakatagpo sila ng mga katutubo na nangakong magdadala ng pagkain sa loob na 4 na araw. Homonhon, pinalitan ni Magellan ang pangalan nito sa pook inom na magandang pangitain dahil sa mga bukal at palatandaan ng ginto. Marcho 22, bumalik ang mga katutubo na may dalang pagkain. March 17 to 25, ang expedition ay nanatili ng 8 araw sa Homonhon. Pagdating sa Pilipinas, noong March 16, 1521, nakita ng expedition ni Magellan ang Zamal at lumapag sa walang taong isla ng Homonhon noong March 17 at pinangalanan ang Archipelago na kapuluhan ni San Lorenzo. Unang pagkikita, nakilala nila ang mga lokal noong Marcho 18, nagpalitan ng regalo at humingi ng pagkain. Ang Homonhon ay pinangalan ng pook na mainam na tubig dahil sa tubig nito ang mga senyales ng ginto. Paglalakbay sa Mazwa. Pagkatapos ng 8 araw, naglayag sila pakanluran, timog kanluran, dumaan sa isla tulad ng Leyte at Hibuson at tuluyang dumaong sa Mazwa. Noong Marcho 28, nanatili sila doon ng 7 araw. Marcho 25, umalis sila sa Homonhon patungo sa kanluran, timog kanluran, na lampas sa mga isla, Leyte, Hinungan, Hibuson. Nahulog si Pigafetta sa tubig ngunit nailigtas. Marcho 28, dumating sa Mazwa, nanatili ng 7 araw. Abril 4, umalis sa Mazwa papuntang Cebu, ginagabayan ng hari ng Mazwa, dumaan sa mga isla, tinatawag na Ceylon, Bohol, Canighan, Baybay, Katighan, at sa mga isla ng Camotes. At Abril 7, dumating sa Cebu. Noong Abril 4, sa gabay ng hari ng Mazwa,
Layag sila lampas sa ilang isla kasama ang buhol at grupo ng kamotes. Narating nila ang Cebu noong Abril 7 pagkatapos ng 3 araw na paglalakbay mula sa Maswa. Ang salaysay ni Pigafetta ay tugma sa testimonya ni Albo at nagbigay si Pigafetta ng mas detalyadong paglalarawan ng kanilang mga ginawa sa Maswa. And next, primary source of Pigafetta and 7 days in Maswa. Tatalakayin natin ng mas malalim ang paksanang contribution tungkol sa lugar kung saan ginanap ang unang misa sa Pilipinas. Ang sentral na tanong ay saan ipinagdiwang ng ekspedisyon ni Magellan ang unang misa Katoliko sa Pilipinas, sa Batuan ba o sa Limasawa? Bakit ito mahalaga? Kalagahan pangkasaysayan, ang lokasyon ng unang misa ay isang punto ng pambansang pagmamalaki at isang mahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Kristyanismo sa Pilipinas. Pareho ang Batuan at Limasawa ay may malakas na pag-angkin at lokal na tradisyon na sumusuporta sa kanilang kaso. Itinatampok ng debate ng mga hamon ng pagbigay kahulugan sa mga kasaysayang batis at ang kahalagahan ng pagsasaalang-alang sa iba't ibang pananaw. Mga pangunahing tauhan at batis: si Antonio Pigafetta, Miguel A. Bernard, at iba pang istoryado. Si Antonio Pigafetta, ang kanyang salaysay ang pinakadetalyadong pangunahing batis na mayroong tayo. Siya ay isang saksi sa mga pangyayari, ngunit ang kanyang pagsulat ay maaaring bukas sa interpretasyon. Si Miguel A. Bernard, isang paring Hesbeta at istoryador na mariing nagtalo para sa Limasawa batay sa kanyang pagsusuri sa salaysay ni Pigafetta. Maraming iba pang istoryador ang nagbigay ng kanilang opinyon sa debate na naghahalok ng iba't ibang interpretasyon ng ebidensya. Mga argumento para sa Batuan. Ang Batuan ay may matagal ng tradisyon na ang unang misa ay ginanap doon. May ilang artifacts na natagpuan sa lugar ng Batuan na sinasabing may kaugnayan sa ekspedisyon ni Magellan. Mga argumento para sa Limasawa. Salaysay ni Pigafetta, ipinapahayag ng mga taga-suporta ng Limasawa na ang paglalarawan ni Pigafetta sa Maswa ay mas akma sa heografiya ng Limasawa. Gaya ng itinuro ni Bernard, hindi binanggit ni Pigafetta ang isang ilog na isang pangunahing katangian ng Batuan. Ang Limasawa ay mas akma sa mga detalye ng nabigasyon sa salaysay ni Pigafetta kaysa sa Batuan. Ang kalagahan ng salaysay ni Pigafetta. Ang mga sulatin ni Pigafetta ay napakahalaga dahil nagbibigay ito ng pinakadetalyadong salaysay ng saksi sa mga pangyayari. Gayunpaman, ang kanyang salaysay ay hindi walang mga hamon. Ang kanyang paglalarawan ay maaaring malabo o bukas sa iba't ibang interpretasyon. Si Pigafetta ay isang Huropyo na sumusulat mula sa isang pananaw ng Huropyo. Gaya ng itinuro ni Bernard, may mga bagay na hindi binanggit ni Pigafetta na maaaring maging kabuluhan.
And that's all my report. Thank you.